Hello teacher. Sa video po na to, papakita ko naman sa inyo yung halimbawa ng ating School Action Plan in ESP or Edukasyon sa Pagpapakatao. So, ito po ay ngayong taong 2021 to 2022. So, ito po yung in the new normal. Ano ba yung mga School Action Plan, activities, strategies, ang ating objectives for this school year, 2021 to 2022. So, ngayong walang face-to-face classes, ano yung pwede nating action plan na isagawa sa ating ESP na subject. So, muli kasama ninyo sa teacher, Bin. Bago natin simulan itong video na to, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, click mo yung subscribe at yung notification bell para mag-i-updated ka sa mga latest educational video. Okay, so narito po yung halimbawa ng ginawa kong School Action Plan in ESP or Edukasyon sa Pagpapakatao ngayong 2021 to 2022. Ito yung bahagi ng ating action plan. We have the priorities of action, program of project, objectives, strategies and activities, key players or yung mga persons involved, time frame, and expected output. So, ano ba yung mga gagawin natin, mga activity, mga asahang kakalabasan, and kailan, at sino yung mga taong kasama. Okay, so ito po yun. First, we have learners development. Of course, nahati po yung ating mga priorities sa learners development, teachers development, curriculum development, and learning facilities. Ayan. So, una muna yung sa ating learners development. Meron po tayo ditong project which is the SPG Brigada Bayanihan, Promote Leadership to the Mind Leaders. SPG involved in the Brigada Bayanihan. Teachers, pupils, and principal involved. Dito po, group involvement were done properly. So, dito po sa pwede natin gawin to through online. Tulad ngayon, promotion of Brigada Eskwela, pagbabalik to help the community, to help the school through online platforms like Facebook, pwede po yun. Mag-post kayo ng mga pwede nyo with the community, yung makakatulong sa school na kailangan, tapos yung mga regarding sa mga protocols, yun, pwede po yun. Saka sa mga developments sa inyong school through online and virtual conference or online webinars, pwede po doon mapakita. Next, we have implement the rules and regulations on the safety use of technology in learning. Ayan, lalo na ngayon, we use online at we use computer, technology, diba? Dito po, encourage natin ang mga children to follow the good rule in their discipline and safety. Strictly implemented, pupils, teachers, principal, whole year round, and the training was conducted accordingly. Pwede po before the start of classes, magsagawa kayo ng isang online or recording a video, pwede po yun. Kung hindi kaya ng synchronous online, pwede po dito magkakaroon kayo ng mga sets of rules and regulations in the etiquette, lalo sa mga online classes. Okay, paano ba tama paggamit ng mga Facebook, sa mga other learning platforms online, at ano ba yung mga dapat na sundin or guidelines regarding sa paggamit ng mga chat box, diba? Pagsisend ng mga projects, pwede po yan dito. Okay, kasi kailangan talaga maging safe ang ating mga students sa pag-navigate, lalo na sa internet ngayon. Next, conducting school leadership on behavioral training, develop potential leaders, teachers and pupil initiative. Dito po yung mga SPG officers October. Dito po yung training, pwede yan. So, kung meron mga webinars, lalo na ngayon, mga contests na nagpo-promote about leadership, pwede po tayo mag-participate, encourage natin yung mga learners natin. Okay, na manood ng mga videos or yung mga regarding sa mga other magazines na pwede lang basahin regarding behavioral training or leadership. Pwede po yun, makatulong sa kanila. Dahil na sa virtual, marami po yan na dapat maka-attend sila nun. Lalo na sa mga ino-organize ng ating division or ng region office. Pwede po yun. Next is we have the teachers development. Ito naman, for teachers, pwede umattend ng mga seminars na may kinalaman sa ESP or Edukasyon sa Pagpapakatao to upgrade learning and professional growth at pa-apply tayo sa mga updated new trends sa pagtuturo or teaching and learning. Teachers' involvement for the good implementation are needed to upgrade in learners. Ang involved dito, teachers, pwede rin po ang ating principals. Okay, so, ating school head, lagay natin, pwede po siya kasama. Okay, pwede sa mga, ayan, November, pwede pong year-round din, permitted and complied
teachers attended webinars or seminars or online trainings. Pwede po dito mag-organize kayo ng mga Slack. Kaya may isa lang sa inyo umattend na isang regional training or online training. Then, pwede nyo i-echo yun through Slack. Lalo na may kinalaman sa mga ESP or other subjects, pwede po yun. Gawa lang siya ng proposal of program sa inyong superior para ma-share, of course, ma-echo sa other teachers of the school. Ayan. So, kung merong mga webinar o seminar, gawa lang po kayo ng mga letter of intent na gusto nyo umattend, pass nyo sa inyong superior para magkaroon. Kaya po wala tayong face-to-face klase, kailangan po may intent pa rin, letter of intent, kung kayo i-attend ng mga webinars or trainings online. Okay? Next po, curriculum development. Ito naman yung ma-enhance yung ating curriculum guide in MELP. So, sa pag-enhance ng curriculum guide, use in MELP, monitor and upgrade the curriculum in ESP. Teacher who year round, the curriculum guide was been made specific and appropriate. Ayan, sa curriculum po natin, yung pag-unpack ng MELPs. Okay, kasi sa MELP, medyo general yung mga objectives. Pwede po natin i-unpack yun with our other ESP teachers or class advisors para po mapagtulungan sa paggawa ng mga activities or other learning materials para sa mga estudyante ngayong walang face-to-face classes. Okay, so tulungan po natin na yung curriculum natin, makaisip pa tayo ng mga strategies para masupport to at mas lalong ma-strengthen yung education at ma-promote pa rin yung quality na meron tayo sa pagtuturo para sa ating mga learners. Next is yung learning facilities. Ito po, dito, kasi wala nga tayong school ngayon, walang face-to-face. Regarding, ito po yung sa mga online or innovation of other learning platforms in blended distance learning using multimedia online and other new trends of materials. Okay, dito po. We can access learning and distance learning and develop instructional materials. Pwede tayo mag-implement ng mga new materials or trend in teaching learning process approach. Dito, ma-upgrade ang mga learning of the child through using multimedia facilities with values integration. Okay? So, ang integration po ng core values in different learning areas. Kahit nagtuturo tayo ng other subject online or through making a modules, lagi nating integrate yung values. There is a values integration pa din. Okay, sa paggawa ng mga learning activity sheets, sa mga modules. Okay, lagi talaga may values integration din dyan na dapat matutunan ng mga learners o ma-apply nila in their daily life. Kahit sa pagsasagawa nyo ng mga performance outputs or tasks, paggawa nyo ng mga rubrics doon, kailangan ma-enhance or lagi natin ilalagay yung values integration. O yun nga, lagi natin kasama yun. Diba? Okay, the curriculum guide must be made specific and well-equipped on the new trend materials. Ayan. So, dito po, kailangan meron tayong makita mga kahit hindi man sa online, kahit hindi nila mapanood in synchronous class, pwede po yun in asynchronous base. Kahit anytime, basta kuya recorded a video, nag-send kayo sa Messenger, okay, through in your Google Classroom, pwede nilang mapanood anytime with the values integration. So, pwede kayo magkumuha sa mga other sa internet or pwede kayo mag-create in your own na through your collaborative effort with the other teachers, pwede kayong gumawa din ng mga video lessons, diba? Mas maganda rin yan kasi gawa kayo ng isang program or ng innovation or project proposal tulad ng paggawa ng video, learning, or audio materials, submit nyo sa inyong head. Okay, so pag na-approve, of course, pwede nyo na siyang implement or facilitate sa testing part. Okay, so iyon po magandang innovation yun and research din na makakatulong sa ating mga learners. So, yan po yung halimbawa ng ating action plan in ESP. Okay, for this new normal na walang face-to-face classes na from 2021 to 2022. Ngayon po, kung gusto nyo po magkaroon ng copy nitong ating action plan, wag lang po kayong mahiya. Pwede po nyo ito makuha sa aking FB page, Teacher Bean. Join po kayo doon, in-upload ko po yan. Okay, pwede nyo po siyang i-edit or pwede po kayong mag-revise or mag-add pa ng additional activities na makatutulong para sa inyong mga learners at sa inyong school. Okay, na-appropriate depth sa level or pangailangan ng inyong community din and a school. Ayan. So, kung nandito po, kung meron po kayong tanong sa video na to, huwag po kayong mahiya. Type nyo lang sa comment section sa baba. At if nagustuhan nyo itong video na to, please paggawa po ng action plan. Ito po yung parts. Pero, of course, check nyo din. Depende din sa inyong superior. Sa amin po, ito yung ginagamit. Ayan. Okay, so, pasubmit nyo to, yung proposal na to sa inyong superior. Okay, para mas
ma-check pa, kung merong i-revise, yun, pwede po yun. At kung meron kayong i-add pa, lagay nyo lang po sa appropriate column or priorities of action. Ayan, so tago nyo po yan. Kasi after na action plan, of course, yung implementation, yung mga report nyo sa kada activities, dapat po sinasubmit natin yan. And then yung accomplishment part sa pinaka-last ng school year. Okay, lalo kung coordinator kayo kasi pwede nyo siyang magamit for your promotion. Ayan, yung action plan. Okay, so, at for your use din sa mga susunod pang taon.